Ang kailangan po, maranasan. Sabihin mo sa katabi mo, naranasan mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? May kausap po ba kayo? Delikado po yan, baka yung pader ang kausap nyo. Naranasan mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Can we give the Lord a loud clap of praise? Parang hindi naman alive and enthusiastic. Welcome po si Tatay Jaime, narito na po. Salamat po yung ating mga naimbitahan. Ayan, palakpakan nga po natin ng Lord sa buhay ni Tatay Jaime. Ayan, welcome Tatay. Ayan, so praise God. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo ngayon ay narito sa Jesus is Lord Church na ang ating tema o theme. Sabay-sabay po nating basahin. Pwede po ba? Nang malakas, sabihin natin, ready? 1, 2, 3. Christ sufficiency is the answer. Grabe, hindi lang sinabi, Christ is the answer, pero meron pa ho na binigay sufficiency. Sabihin nga po natin, sufficiency. Parang mahina. Sufficiency. Ayan, so grabe, no? Sinabing sufficiency, sufficient, talagang ganap, sapat, puno, kompleto, hindi kulang, hindi bawas, hindi tira-tira. Tama po ba? Lahat na pwede natin sabihin na katulad po ng salitang yun, ang lahat ng yun ay na kay Kristo lang. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. So bilang ating pong text o verse dito, tignan po natin kung meron po tayong Tagalog na version na na-ready. Pero sa English, ang sabi po dito sa 2 Corinthians, please open your Bible in 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Ayun, ang ganda sa Tagalog, no? Pwede po ba nating basahin ang ating tema? Ready, go! Amen. Tama po ba? Si Pablo po. Si Pablo ay isang kilalang preacher. No? Napakahusay na tagapagturo ng salita ng Diyos. Nag-aral kay Gamaliel, pinakamagaling na university ng theologians or ng Bible school. At si Paul, bagamat nasa kanyang lahat, na matalino, mahusay, magaling, pero tingnan nyo naman po, nung na-encounter, nung nakilala niya, nung na-experience niya, personally, ang Panginoon Jesucristo, eto na ngayon siya. Parang kabaligtaran, ano? Parang biglang ang tikas, ang yabang. Pero nung na-encounter ang Lord, bigla siyang nanghina. At anong diniklara niya? Kung sa aming sarili lamang, o sabi niya, kung sa aking sarili lamang ay wala akong kakayahan na gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Si Paul ay naging evangelist. Si Paul ay naging mahusay na mangangaral. Si Pablo ay naging mahusay na leader. At naakay at nadala ang mga tao, no, ang mga hintil sa ating Panginoon or mga hindi pa nakakilala. So napakaganda po ng ating tema. Kaya nga po ang sabi dito, Christ alone is sufficient. Bakit ba pinangangalandakan natin na wala ng iba? Wala ka ng ibang hahanapin pa kapag si Kristo ay nasa iyo. Amen? Now, sabi nga po dito, sa buhay natin, no, bilang ating mga introduction lamang, lahat tayo dito ay nakaranas ng iba't ibang klase, no, na pahirap o bagay sa buhay natin. No, maaring sinabi natin, mahina ako, hindi ko kaya yan. No, hindi sapat ang aking kaalaman, ang aking natutunan o aking mga pinag-aralan. Palagi nyo nakikita ang sarili mo.
Amen? Para bang wala ka ng pag-asa. Maari tayo, masasabi natin na naghahanap tayo ng bagay na pwedeng pumuno, na pwedeng itapal sa atin. No? Kasi nakilala ka, mahina, wala, mangmang, or hindi nakakilala sa Diyos dahil sa bagay na iniisip mo. No? Yung bagay, wala akong magawa o wala akong kakayahan sa sarili ko. I am not talented enough to serve God. Madalas, ganun na sinasabi natin, wala akong talent. Ako rin eh. Sinabi ko rin yun eh, wala akong talent. I don't have enough strength to keep going. Wala akong lakas para magpatuloy, para mabuhay, para ganapin at gawin, maging pakinabang. I don't have enough resources to meet my needs. I failed too many times. God can't use me. Alam niyo po, ako personally, yun din ang sinabi ko, no? 30 years ago, 35 years ago, ilang years na ba akong born again. Nung ako'y graduate ng high school, no, at the age of 20 na po ako nung nakakilala sa Panginoon. During that time, sabi ko, ano ba pakinabang ko sa mundong ito? Ito na lang ba ako? Walang pakinabang, walang silbi. Di ko nga alam. Di ako marunong umawi, di ako marunong... Wala akong talent, wala akong makita na magandang bagay sa buhay ko. Pero alam niyo po, nung na-encounter ko ang Panginoon, at the age of 20, hindi ko alam, nung sabayan lang kami ni Pastora Elna, doon ko natuklasan. Sabi ko, marami pala akong pwedeng ibigay kay Lord. Na? Doon po ako natutong umawit. No? Lupang hinirang, hindi ko ma-perfect eh. Kaya bagsak ako sa AP, no? Sintonado, sa pinakasintonado. At doon ko natutunan na marunong pala akong maggitara. Hindi lamang pala maggigitara, marunong na rin pala akong mag-play ng piano, ng keyboard. Ang dami ko pa palang pwedeng gawin, gamitin ang buhay na ito kay Kristo. No? Pero during that time, ito ang hinahanap natin. Paano ba tayo maging sapat si Kristo sa ating pangangailangan? Now, sabi po dito, okay, sabi, the words or world views tungkol sa God's truth, no? Sa katotohanan na ipinakikita. Ang mundo, sabi, self-sufficient. Believe in yourself. Ganun tayo, no? Tinuturo ng mundo. Be strong and independent. Sige, maging independent ka. Work harder and you will succeed. Diba? Ito ang mundo eh. Pero tignan nyo naman po sinasabi ng ating Panginoon. No? Be God-dependent, not self-sufficient. Magdepende ka sa Diyos. Mag-rely ka sa Diyos. Our own strength is limited. Tama po ba? Yung lakas mo, akala mo, kaya mo lahat. Pero nauubos ang lakas. Amen? Ng tao. But God's strength is unlimited. Anong sabi ng Isaiah 29? No? Ipinakikita dito sa atin na ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Tama po ba? Ang mahina, ikaw ay mahina, kaya kang palakasin ng Diyos. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Next, our own wisdom is flowed. Tama po ba? Flowed ba? God's wisdom is perfect. Proverbs 3, 5, 6. No? Ang karunungan, anong sabi doon? Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin o gawain, siya nga'y alalahanin upang ikaw patnubayan sa iyong mga tatahakin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So dito pa lamang may binibigay na ng instruction ng Diyos. Next, our own resources run out. Tama ba? Sino naka-experience na ubusan ng bigas? Abay, taas ang kamay. Oh, totoo lang. Lord, ayaw nilang Tama po ba? Naubusan tayo. Sino dito biglang naubusan ng gas? Ayan. Di ba? Running out lahat ng mga resources minsan. Minsan nagkataon, wala ka rin pambili. Tama po ba? Pero tignan nyo na pan. But God's provision never fails. Palakpakan po natin ng Diyos. Naranasan niyo po yung wala nang pambili ng bigas, pero maya-maya ay may pambili ka na. Hindi lang bigas, may kasama pang andoks.
Tama po ba? Tama po ba? Kami naranasan namin yung magkapatid, no? Kami nila Pastora Elna. Talaga naman, during that time, wala na kami kasi mga magulang noon. Pero grabe, binusog kami ng mga tao ng Diyos. Obvious ba, laki namin? Yan ay baon pa namin mula pagkabata. Binusog kami ng mga kapitbahay. Hindi po namin kinahihiya. Nanalangin kami 12:00 na, Lord. Wala pa kaming pagkain. Maya-maya, may kumakatok. Dala-dala ang isang bowl na pakbit. Umuusok. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Bagong luto. Pinaglutuan pa kaming magkapatid. God provides. Tama po ba? Mararanasan niyo po yan. Magtiwala ka sa Diyos. Bakit? Wala na kaming pagkukuhaan naman ng mga kapatid ko eh. Mga high school graduate kami. Wala na kaming mga magulang. Bahala ka na, Lord. Bubuhayin mo kami. Hindi nagkamali ang Diyos. Lahat ng kapitbahay namin doon, mga kaibigan namin, pagpupunta doon, may dalang pagkain. Bawal bumisita sa amin na walang dalang pagkain. Yun ang batas. Palakpakan nga po natin ang Lord. Kaya po, God provides eh. And my God shall supply all my needs according to your riches and glory. Palakpakan po natin. Amen? So nakita po natin kung ano ang provision, ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Praise God! The world's way leads to stress. Siyempre, pagod ka na, napapagod ka na mag-isip. Saan nakukukuha ang pambili? Saan nakukukuha ng pambayad? Na nakaka-stress, nakaka-burnout. Tama po ba? Frustration. Nakaka-frustrate. Ano ba yan? Inaasahan ko na dadaling ngayon yung iniram kong pera, pero hindi naman dumating. But when we rely on God, we find peace, we find strength, and divine provision. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kay Kristo lang nating matatagpuan ang lahat ng ating mga kailangan. Sabi, He never gave up. Hindi sumuko ang Diyos. Amen? Huwag po tayo sumuko dahil ang Diyos hindi tayo susukuan. Hello? Kahit na umayaw ka, hahabulin ka pa rin ng Diyos, wala kang magagawa. Bakit? Gusto ng Diyos iparanas sa iyo ang katapatan at kabutihan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Rely on God's power. Now, meron daw pong katanungan. As we go through this today sa ating pag-aaral, sabi, I'm relying on my own strength. Ito yung mga katanungan mamaya, no? Sasagutin niyo po yan. So mamaya, i-reserve po natin yan. Amen? Now, number 1, na dapat po nating tandaan, proceed na po tayo. Christ is sufficient in our weaknesses. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. Ready? Go! Amen. Si Jesus, si Kristo ay sapat sa ating kahinaan. Sino hindi dito nanghihina? Sino hindi na-burn out? No? Ako nga lang po sa school lang, napapagod na ako kakuda-kuda, no? Ang dami mong kausap. Kakapagod pala na kwentuhan, makipagsalita sa dami ng mga kakausapin mo or parents. Talaga maghapon, pagod na ako, nadidehydrate na ako sa mga nakakausap po natin. Sino hindi napapagod? Sinong gustong sumuko? Lahat tayo dumating sa punto na gano'n. Tama po ba? Kung paano patatapusin ang pag-aaral. No? Hindi pa nga problema yun Ngayon pa lang pinoproblema mo. Hello? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Hayaan mo yung problema, problema sa Kanya. Huwag mong intindihin yung problema mo bukas. Amen? Sapat na yung ngayon. Ang intindihin mo at hayaan mo ang Diyos ang mag-ayos ng lahat. Hindi pa problema sa iyo, napakalaking problema. Kaya ang sabi po doon, no, ang sabi po dito sa 2 Corinthians 12:9, no, sa Tagalog, no, God's power is made perfect in our weaknesses. Bakit? Kasi si Paul nakaranas ng hardship, nakaranas ng hirap, nakaranas ng persecution.
No, kahit po sa lahat na ng klase naranasan niya, ilang beses po siyang halos na binagyo, no, sa karagatan para lang ipangaral ng salita ng Diyos. Dininay siya, nireject siya. Lahat po yan, naranasan niya yung nararanasan din natin. Pero he prayed to God. Nanalangin siya. Ilang beses pa, ulit-ulit siyang nanalangin. Panginoon, tanggalin mo na po itong hirap ko. Lord, tanggalin mo na itong thorn of the flesh. Yung nagpaparusa, nagpapahirap, nagbibigay ng kapigatian sa akin. Pero anong sagot ng Panginoon? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Sa 2 Corinthians 12 verse 9, God's power is made perfect in your weakness or in your weaknesses. Sa lahat ng kahinaan mo, kapatid, tandaan mo, si Kristo lang ang sasapat sa iyo. Amen? Meron pa bang ibang pwedeng magpalakas? Puro problema ngayon nakikita mo. Lumalakas ka ba kapag nakikita mong problema? Lumalakas ka ba kapag ikaw'y nag-failed? Lumalakas ka ba kapag failure ka na naman sa mga plano mo sa buhay? Hindi. Nangihina ka, pero kapag kay Kristo ka tumingin, ang sabi nga ng Diyos, ng ating Panginoon kay Pablo, my power is made perfect in your weaknesses. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Ang lakas kapangyarihan ni Kristo ang siyang magbibigay sa iyong kahinaan. Maya-maya malalaman natin, bakit ba? Kailangan ba talagang maging mahina? Ano? Tama po ba? Sige, mamaya. Now, we don't need to depend in our own strength. Itong inuutos sa atin. Hindi natin kailangan na magdepende sa ating sariling lakas. God's grace is enough. Ayan. Pwede po nating iangat lang. Pinagpapawisan ako. Ayan. God's grace is enough. Tama po ba? Ang biyaya, alam niyo po ba, pag sinabing biyaya, ano po bang ibig sabihin nun para sa inyo? Yung grace, wala kang ginawa. Tama po ba? Yung habag, ang Diyos ang gumawa. May ginawa siya sa iyo, kinahabagan ka ng Panginoon. Sa lahat ng kahinaan mo, sa lahat ng wala ka. Alam niyo po ako, palagi every morning ang prayer ko, Lord, kahabagan mo po ako. Yun lang ang pwede kong hingin eh. Lord, kaawaan mo po ako. Lord, mahabag ka po sa akin. Amen? Kasi wala nga eh. Wala ka, kulang, hindi sapat. Pero kapag si Kristo ay nasa iyo, sabi dito, God is enough. Sapat, sakto, minsan sobra-sobra pa. Yung inihingi mo, kapag si Kristo ang pinaghari mo, sumusobra pa doon sa pangangailangan mo. Palakpakan nga po natin ng Diyos kung totoo pong naranasan natin. Amen? So when we feel unworthy or incapable, God fills the gap with His power. Kulang ako eh. Natatakot ako mag-apply. Baka i-reject ako. Nako kapatid, ako lahat po in-applyan ko, reject ako. Inaway ko nga yung nag-interview eh. Sabi ba naman, may experience ka ba? Paano ka magkakaroon ng experience? Yun ako tinatanggap. Subukan nyo. Di ba nakakainis? Lahat ng applyan mo, hinahanap experience. Kaya ka nga mag-work eh, para magkaroon ng experience. Tama po ba? O kaya nainis na ako mag-apply. Ayun. Tapos doon ako na born again. Talaga pagkasukong-suko ka na talaga kay Lord, talagang ibibigay ng Lord eksakto ang pangangailangan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung kakulangan mo, yung kulang din sa'yo, pupunuan yon ng Panginoon. Magugulat ka na lang sa inyong mga anak. Uy, dati hindi naman ganyan yung anak ko. Ba ang galing? Aba may alam? Uy, may natutunan na pala to. Ba ang husay? Biri mo, graduate? Hello? Na, merong estudyante, sabi sa teacher, alam ma'am, akalain mo, pumasa ako. No, nagulat pa yung estudyante na pumasa pala siya. Sa lahat ng pangangailangan natin, tandaan niyo po, ang Panginoon ang pupuno sa atin. Alam niyo, ito po, kwento ko lang, hindi ako nahihiya. Ang grado ko nung elementary ako, perfect! Wow! Straight! No, Teacher Joan. Yan. Straight, perfect. Oh, alamin niyo kung straight yung consistent eh. 75. Wow!
from grade 1, grade 2. Bang galing. Pero nung na-born again ako, grabe. Grabe yung karunungan na binigay ng Diyos. Abay, nag-aral ako sa Bible school, nag-education, nag-music. Nakakatanggap na ako ng 90, 91, 92. Abay, pag bumaba pa sa 90, sabi ko, mga hindi born again itong mga professor ko dito sa Bible school. Hindi marunong magbigay ng mataas. Hello? Bakit naranasan mo yung karunungan ng Diyos? Ang sarap pala kapag binigyan ka ng karunungan ng Diyos. Yung kulang sa akin, asin talaga, below average. Kung may average student, ako below average. Di ko nga alam kung saan ako pupunta eh. Di ko nga alam anong future ko. Hindi ko nga alam kung may future nga ba talaga ako. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Yung malakas naman, para kay Lord yun. Amen? Now, yung kahinaan mo, our weaknesses are not obstacle. Kapatid, kung mahina ka, aminin mo lang kay Lord. Huwag kang mahiya. No, huwag kang matakot. Yang weaknesses mo, hindi yan obstacle, hindi yan kalaban. Hindi yan hadlang. Sabi doon, they are opportunities for God's power to be revealed. Yung po yung nangyari sa akin. Amen? Kasi akala ko walang ala ng pag-asang buhay ko eh. Di ko nga rin po alam kung ako'y kaya ko pang mag-aral during that time. No, purihin ng Panginoon. Talaga ang karunungan, kalakasan sa iyong kahinaan, ang Diyos ang magpupuno. Palakpakan na po natin ang Lord. Amen. Sufficiency. Sabi dito, no, may Griegong salita, hikonotes, or ability. Sabihin nga po natin, ability. Qualification. Yan. Yan po yung gustong ibigay ng Diyos. Pag sinabing weakness, eto tayo. No? Sabi doon, inability. Lack of strength. Pero sabi doon, it points to our dependence on God's power rather our own. Kung titignan nyo po ang sarili nyo, kung titignan ko ang sarili ko, bagsak. No? Kung titignan ko ang sarili ko, ano bang meron ka? Pag umarap ako sa salamin, wala. Amen? Pero nung si Kristo, ang pumuno, ang makikita mo, grabe ka, Lord. Amen po ba? Nasasabi niyo ba sa sarili niyo yan? Hindi mo sasabihin, ang galing mo talaga, Bibian. Hindi. Pag umarap ka sa salamin at meron kang accomplishment, grabe ka talaga, Lord. Grabe ang ginawa mo, Panginoon, sa akin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen! Praise God. Next, tignan po natin. Our weaknesses is a vessel for God's power. Sabi po ni Charles Spurgeon. No, yung kahinaan na meron tayo, yan ang gagamitin ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Siyang nagpakataas-taas-taas, nagkayabang-yabang, ay ibinabagsak ng Diyos. Ngunit ang nagpapakumbaba sa Panginoon, in God's perfect time, ay iaangat ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. At ito po ang dapat makita sa buhay natin. Next. Next po. Ano po yun sa slides natin? Ito po kasi mga question po ito, kaya mamaya pwede po natin gamitin ito na ito ang maging katanungan sa ating life group. Tignan niyo po, ano po ba ang area sa buhay natin, no, na mayroon tayo struggle, no? Struggle to surrender to God's sufficiency. Yan po mamaya mga katanungan natin. Pero tignan niyo po yung practical way na ipinakikita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, but we have this treasure in jar of clay to show that the surpassing power belong to God and not to us. Yung pong treasure na jar, no, yung sabi po doon, jars of clay. Di ba pagka sa bahay, pag may bisita, anong pinagagamit nyo? Yung bungi-bunging baso, na tasa? Ano po? Yung mga nakatabi, tama ba? Yung mga nakatago ng lola at ng lola, ng nanay. Tama po ba? Hinugasan natin, tapos yun ang paggagamit. Pero ikaw, hindi mo pa nagagamit yun. Tama po ba? May pakinabang. Amen? Ikaw, ang sabi ng Panginoon, ikaw ang pinaka-treasure
ng Panginoon. Ikaw yung pinakamahalagang treasure ng ating Diyos. At ang sabi po dito, ikaw na walang silbi, ikaw na walang saysay, napipitsugin lamang o very simple, ikaw pa ang mas lalong gustong gamitin ng Panginoon. Why? Because sabi ng Panginoon, to show that the surpassing power, upang ipakita doon sa walang silbing jar, upang ipakita yung isang base na binili mo kapag di mo ginamit walang silbi. Tama po ba? Ang isang flower or pot na gano'n, na clay pot, ilagay mo lang sa table, ano yon? Alalang. Pero kapag ginamitan mo siya, nilagyan mo ng mga bagay na pwedeng gamitin, may pakinabang. Kapatid, ang bawat isa sa atin, kung iniisip mo, wala kang silbi, alalahanin mo ito. Ang sabi ng Panginoon, I want to show to you the surpassing power belongs to God and not to us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil nais ng Diyos, ipakita niya ang kapangyarihan niya sa iyong buhay. Sabi po doon, daily surrender ang kailangan nating gawin. Araw-araw natin suko ang buhay natin. Palagi tayong magpakumbaba sa Panginoon. Aminin mo na, although nag-graduate ka, nag-aral ka, titulado ka, may diploma ka, cum laude ka, lahat ng laude, sige, nasa iyo na. Pero ang sabi doon, paano mo may papakita ang glory ng Lord sa iyo kung ikaw ang palaging nakikita? Stop striving. No, nagawa mo na ba lahat? No, nagpursige ka na, nanalangin, nagpasting, pumunta kung saan para lang magkaroon ng ano ba ang hinahanap mo sa buhay mo. No, nagpupursige ka. When you feel overwhelmed, sabi doon, it reminds us in 2 Corinthians 12:9, no, sabi, and you choose the rest of God's strength. Sabi doon, piliin mo na ikay manirahan sa presensya ng Diyos. Papagod ka ni. Tama po ba? Pero magpahinga ka muna sa presensya ng Diyos. Alamin mo ang plano at nais ng Panginoon. Encourage others. Sabi po doon, encourage, ito'y gawin natin sa buhay po natin. No, encourage others, share your testimonies. Kaya nga po gusto kong palagi i-share ang aking karanasan at naranasan. God has been strong in your weakness upang maipakita, kapatid, kung paano naging malakas at powerful ang Diyos sa buhay mo. Dahil ikaw na dating walang-wala, no, ang kwento nga ng isang kapatid natin, no, kaya pala naglalakad siya palaging nakayuko, kala mo nagpipray, yung pala naghahanap, baka meron siyang mapulot doon, no? Pero wala siyang mapulot na pera, no? Pero nung magtiwala ka sa Diyos, hindi mo na kailangan pulutin. Magugulat ka na lang, umaapaw na sigsig, liglig, umaapaw ang pagpapala sa buhay mo. Bakit? Natutunan mong magtiwala sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? And then ano pa yung application na dapat nating gawin? Sabi doon, ang memory of scripture. No, alalahanin mo, palagi mong tandaan, magbasa ka, kasama po dito no, yung step ng pag-growth natin sa Panginoon. Step out in faith, manalig, mag-pray, no, magbasa ng Bible, umattend ng mga Bible study, umattend ng mga prayer online, meron tayong Don't Watch, meron tayong life group, ang daming kaparaanan para tayo ay lumago. Napaka-practical po niyan. Amen? Gusto mong maging matagumpay, gusto mong maging successful, gusto mong ikaw ay sumagana sa buhay, hindi ka na maghirap, ito po ang simple way na tinuturo ng Panginoon sa atin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Number 3, number 2, Christ is sufficient to our calling. No? Sapat na eh. No? Sapat na si Kristo. Ikaw na tinawag ng Diyos, I remember this, ang sabi ng Panginoon, walang tinawag ang Diyos na sundalo niya na kulang ang pangangailangan niya. Meron bang mga sundalo, pinapunta sa gera, walang baril? Pumunta sa gera, walang bota? Na?
Ang sabi ng Panginoon, lahat ng kanyang tinawag na maglilingkod sa kanya, pinoprovide ng Diyos. Kaya ngayon testimony po namin sa inyo, kami magkakapatid talaga naman. Alam niyo po ba, during that time, na kami po ay nasasukat na alam niyo po ba yung Jaka, yung likod na yan ay squatter area. At kami po ay umalis na, lumipat na doon dahil retired na yung father ko sa pagiging military. Dito kami sa Tambo. Diyan kami lumago sa life group, Bible study. Meron kaming hinahawakan na Bible study. Hindi namin alam paano namin bibisitahin. Nasasukat kami. Nag-aantay na 3 o'clock. Yung mga life group namin, kami na lang po naiwan ni Pastora El na during that time. Mga baby Christian pa kami. No? At gustong-gusto namin mag-share na, i-share ang gospel sa mga life group namin. Nanalangin kami. Wala kaming pera eh. Sabi namin, Lord, ala kaming pamasahe. Sabi ni Pastor Elna, sige te, mag-ready ka na. Mag-ready na daw. Anong ready? Suot na natin yung tsinelas, rubber shoes. Bakit? Maglalakad kami. Alam niyo kung gaano kalayo? From Baliwan to Tambo, yung stoplight na yan. Sabi namin, kayang-kaya yan, Lord. Baliwan. After ng Baliwan, anong kasunod? Bali 2. Huy, malapit na. Bali 2, anong kasunod? Ebacom. Tapos, Kabiasnan na, malapit na. Kabiasnan, Palengke, La Huerta, Tambo. Lord, kaya namin yan. Naka-ready na kami. Siyempre, kailangan mo full gospel. Anong full gospel? Bit-bit namin sa backpack namin yung skirt or dress. Siyempre, magpipreach ka, dapat presentable, hindi yung damakmak yung pawis mo, bahala. Alam niyo po ba, before 3 o'clock in the afternoon, eto na naman talaga may kumatok. Buti na lang may pintuan kami palagi. May kumatok. Ang dumating, yung contact person namin sa Tambo, na first Bible study naming life group. Bakit ka nandito? Di ba may Bible study? Opo, kasi nagpipray ako kaninang tanghali. And sabi ng Panginoon, sunduin ko daw kayong magkapatid. Hallelujah! Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Tama po ba? Kaya ang dami namin experience kung paano ang Diyos ay totoo. Hindi kami pinaglakad ng Diyos, pero willing kami. Di ba? Para maidagdag mo sa testimony mo yan. To God be the glory. Sinundo kami nung contact person. Bakit? Kasi sabi ng Lord sunduin ko daw kayo magkapatid. Ibigay nga po natin mataas na papuri sa Diyos. Hallelujah! Praise God. Kaya Christ is sufficient to our calling. Kung ika'y tinawag ng Diyos, hindi ka gugutumin. Ang dami namin experience magkapatid. Kada lipat namin ibang bahay, Lord, bahala ka na. Alam niyo ba, kada lipat namin ng bahay, may kapitbahay kaming born again. At yung born again na yon, dadalang kami ng pagkain mula almusal, may tanghalian, at may hapunan. Kompleto, saan ka pa maghahanap? Di ba napakasarap paglingkuran ang Diyos? Siya ang nag-provide ng lahat. Lipat na naman kami. Paglipat na naman namin, meron na naman kaming kapitbahay na born again. May tindahan. Nahihiya na kaming pumunta. Alam mong ginawa, siya nang pumunta sa bahay. Mga ulila. Ba ang tawag sa amin, ulila? Mga ulila, kumain na ba kayo? Ito, pagkain nyo. Hallelujah! Ibigay nga po natin ang papuri sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nangangamba, ikaw ay natatakot sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka lugi. Hello? Hindi ka malulugi kapag pinaglingkuran mo ang Diyos. Sobra-sobra pa, yamado ka pa. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen! Praise God! He chose fishermen. Si Peter, walang alam. Ang kausap lang yung mga isda. Yung tax collector na hindi natin alam kung totoong nangingikil to si Matthew, no? Yung mga ordinary man, tinawag ng Diyos. And God does not call based on human qualification.
He goes based on His divine purpose. Amen? Hindi dahil sa kaya mo, hindi dahil sa magaling ka, dahil ang God's purpose niya ay maipakita sa buhay mo. And then number 3, Christ is sufficient in every circumstances. Yan, ang pagsubok, bigla na lang darating eh. Tama ba? Walang season, walang panahon. Parang, naranasan nyo ba? Katatapos nga lang, meron na naman. Hello? Naranasan ba natin yan? Di pa nga ako nakaka-get over dito. Meron na naman pagsubok. Tama po ba? Kaya sabi, Christ is sufficient in every circumstances. Sa lahat ng pag-oras, sa lahat ng pagkakataon. The only constant source of sufficiency in every circumstances, no other than Christ is our resources. Christ is the answer. Christ is enough sa lahat ng circumstances sa buhay natin. Ano man yan, financial man yan, trabaho man yan, relation na sa family, inyong mga anak, family ninyo, kapitbahay nyo man yan, sa trabaho nyo ba yan, lahat yan ay kayang ayusin ng Panginoon. Hindi mauubusan ng Diyos ng tao para yon ay gamitin. Tama po ba? Siyempre, in return to God be the glory. Remember what God said, do good things to others. Gumawa ka ng mabuti sa ibang tao so that these people, itong taong tinulungan mo, darating ang panahon, sasabihin niya, purihin ng Diyos sa buhay po ninyo na ginamit. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen po ba? Christ is sufficient, not that we are sufficient of ourselves, no? To think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, no? Maari tayong, sabi nito, dumating ang lahat ng pagsubok, hirap sa buhay natin, pero palagi po ninyong tandaan, ang Panginoon lamang ang pwedeng pumuno sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? So, yun po yung pangatlo at ang ating pong sa conclusion po natin ngayon, Christ is always enough. Si Kristo ay palaging sapat. Tandaan po natin yan. Si Jesus ay sapat. In our weakness, He is our strength. In our calling, He is our qualification. In every circumstance, He is our provider and sustainer. Tama po ba? Amen? Kung ikaw'y parang kinakapos na parang kandila na nauupos na, sabi siya yung ating sustainer. Siyang magpapatuloy ng ningas ng apoy para ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon. We are not enough. Yung buhay mo, yung lakas mo, talino mo, alam mo, yung talent mo, hindi yan sapat. But Christ is enough. Tama po ba? Tama po ba? Kaya po tayo ngayong umagang ito, nais ko lamang po na muli ipaalala sa inyong lahat, kung meron man sa atin sa kalagitnaan na merong nangangailangan, anumang uri, anumang bagay, anuman yan, tandaan natin, Christ is enough. He is sufficient sa lahat ng ating pangangailangan. Dahil po lahat ay tumayo. Hallelujah. Christ is enough. Si Jesus ang katugunan sa lahat ng pangangailangan. Maaring ngayon sabihin mo, meron pa akong pera. Sapat pa to. Meron pa akong savings. Okay pa ako. Sabi nga doon, walang bagay sa mundong ito ang mananatili. Everything, lahat ng bagay nito, malulusaw. Lahat ng bagay na meron sa mundong ito ay mawawala. Pero ang mananatili lamang sa buhay mo at kailanman hindi mawawala ay si Kristo. Amen? Amen po ba? Napakabuti po ba ng Diyos? Buhay pa tayo hanggang ngayon. Malakas ka pa.
dumaan ka sa sakit at karamdaman, pero tignan mo, binuhay ka pa ng Diyos. Because God has a purpose. Nawa ang dalangin ko, maintindihan natin ano ang layunin ng Diyos. Nung ako po, short testimony na lang. Bago ako magkaarawan, February, di syempre 62 na ako, no? Sabi ko, Lord, excited ako. Excited ako nung 2025. Parang gusto ko nang buksan yung curtain. Lord, anong meron dun? Anong meron sa 2025? Gusto ko nang makita. Alam niyo ba, na-excite ako? Kasi sabi ko, Lord, you are so faithful. Pinaabot mo ko sa edad nito. Sabi nila, hindi na mahalata. Hindi daw halata. Pero nababawasan na yung lakas. No, Sister Lani, Melanie, ang mga kasama namin. Maaring hindi na ako kagaya ng araw, very, mabilis, kumilos, kabataan. Pero alam niyo po ba, ang labis kong pinasalamatan sa Diyos. I'm very thankful. Hindi dahil sa marigalo or kahit na wala yan. Yung buhayin ako ng Diyos sa mundong ito at nalaman ko ang purpose ng Diyos sa buhay ko. Yung malaman mo ang purpose mo, bakit ka nabubuhay, ay sapat na yun. Huwag ka na maghangad ng mga material na bagay. Dahil ang material ay mawawala, mauubos. Pero ang tanong, pag-akyat mo sa langit, anong ginawa mo sa mundong ito? Nung binigyan kita ng buhay, saan mo ginamit ang buhay na meron ka? And I'm very proud dahil nagamit ako ng Panginoon at patuloy pa akong gamitin ng Diyos. Hindi ko problema kahit na single moment or time. Anong kakainin? Anong dadabitin? Paano ko hihinga? Paano ko maglalakad? Hindi ko problema. Bakit? Mula bata ako, mula nung isinilang kami sa mundong ito, wala naman kami. Wala. As in, mahirap kami. Ano pa hangarin namin? Naranasan naman namin ng hirap. Amen. Napatunayan ko na ang Diyos ay enough. God is enough. Sapat, sapat sa lahat ng pangangailangan. He is sufficient. Kahit kailan, hindi kami binitawan ng Diyos. Dahil kung binitawan kami, wala na kami nila pastora dito. Kung pinabayaan kami ng Diyos, wala na kami dito. Pero pinatunayan lamang ng Diyos that God is sufficient to us. Let us bow down our heads and let us sing one song before I close.